Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Veteranong trial lawyer Estelito Mendoza, pumanaw na. Naghayag ng kalungkutan si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, kaugnay ng pagpanaw ng kaibigang si Attorney Estelito Tito Mendoza. Si Mendoza ay kilalang trial lawyer na itinuturing ng mga kasamahan sa legal profession bilang highest paid sa kanyang larangan. Para kay Enrile, nawalan siya ng kaibigan, habang nawalan naman ng mahal sa buhay ang pamilya Mendoza. Nabatid na magkumpare ang dalawa dahil ninong si JPE, ng isa sa mga anak ng pumanaw na kumpanyero. Si Mendoza ay ipinanganak noong January 5, 1930, siya ay naging gobernador ng Pampanga, Minister of Justice, Solicitor General at mambabatas. Nakilala rin siya sa galing bilang defense lawyer para sa mga kaso noon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, JPE, at iba pang kilalang personalidad. At sa ating Metro Manila ngayon, LTO pinatawag ang may-ari at driver ng dump truck na bumangga sa EDSA busway barriers. Pinatawag ng Land Transportation Office ang may-ari at driver ng isang dump truck na bumangga sa hindi bababa sa 16 na concrete barriers sa EDSA busway sa Quezon City. Patungo sana ang truck sa Taguig upang maghatid ng buhangin mula sa Porac, Pampanga nang mangyari ang insidente. Inamin naman ng driver na siya ay nakatulog habang nagmamaneho. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, na nagpapatuloy ang investigasyon hinggil sa mga pangyayari na nagdulot ng aksidente, malapit sa EDSA Santolan. Naglabas din ang LTO Intelligence and Investigation Division ng show cause order sa rehistradong may-ari ng dump truck na nag-uutos sa parehong may-ari at driver na humarap sa LTO Central Office sa Quezon City sa March 31, ay inutusan ng mga ito na magpaliwanag kung bakit hindi dapat patawan ng reckless driving. Samantala, suspendido naman ang lisensya ng driver sa loob ng 70 araw. Sa iba pang balita, LRT-1 may handog na aktibidad para sa mga mananakay nito. Opisyal nang inilunsad ng Light Rail Manila Corporation o LRMC, katuwang ang Renacimiento Manila ang bagong south route ng LRT-1 ikot MNL Heritage Transit Tour. Ayon sa LRMC, layunin nitong ipakita ang mayamang kasaysayan ng lungsod, habang bumibiyahe sakay ng LRT-1, matapos ang matagumpay na Central at North Route Tours, ang South Route ay magdadala ng mga kalahok sa mga makasaysayang lugar tulad ng Arroceros Park, Metropolitan Theater, Baclaran Church, at Parañaque Cathedral. Mula LRT-1 Central Station hanggang Pedro Hill Station, hatid nito ang isang kakaibang educational tour na may kombinasyon ng biyahe at paglalakad. Ayon kay LRMC Corporate Communications Head Jacqueline Gorospe, kasabay ng pagbubukas ng 5 bagong istasyon sa Cavite Extension Phase 1, nais nilang ipakita kung paano nagiging tulay ang LRT-1 sa mga natatanging yaman ng Maynila at mga karatig lungsod. Para sa mga interesadong lumahok, maaaring magparehistro sa Facebook page ng Renacimiento Manila, huwag palampasin ang pagkakataong muling tuklasin ang kasaysayan ng Kamaynilaan. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM Edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.